Pawang kaalyado raw ng Administrasyong Arroyo ang karamihan sa mga nabigyan ng kontrobersyal na fertilizer fund noong 2004. Pero paglilinaw ng ilan sa kanila, hindi raw nila nahawakan ng pera. Balitang hatid ni Marie Sumali. Tatlong kongresista sa Metro Manila ang pinangalanan ni Jokjok Volante na nakatanggap ng kontrobersyal na fertilizer fund. Sina Quezon City Representative Nanette Castelo Daza, Parañaque Representative Eduardo Jalceta, at dating Malabon na Votos Representative Ricky Sandoval. Inamin ni Congressman Eduardo Jalceta na nakatanggap ang kanyang distrito ng pondo mula sa Department of Agriculture noong 2004. Pero ni isang sentimo wala raw siyang nahawakan dito. Ang perang aabot sa 3 hanggang 5 milyong piso ay pinakinabangan daw ng daan-daan nilang mangingisda at mga barangay. We got the SARO. But the SARO always specifies where it can be used. In this particular case, sabi sa akin, you can use it for livelihood training programs or shredding machines. But there was no money that came to me and I was the one who bought it. There's no such thing. Tinawagan din ng GMA News ang 2 pang kongresista ang binanggit ni Volante. Si Congresswoman Daza di na sinasagot ang aming tawag. Gayunman, nauna na nitong sinabing nakatanggap siya ng 3 milyong piso isang buwan bago mag-eleksyon noong 2004. Ang kagawaran daw ang nag-alok sa kanya ng pera na ginamit niya sa pag-procure ng mga shredding machine sa Payatas dump site. Si dating Congressman Ricky Sandoval naman tumangging magpa-interview sa kamera. Hintayin na lang daw ang sagot niya kaugnay rito sa Office of the Ombudsman. Sa mahigit 100 kongresistang nabiyayaan ng fertilizer fund noong 2004, karamihan mga kaalyado ng administrasyon. 6 na po ang mula sa Partido Lakas at mga party affiliate ng Lakas, habang 17 kongresista naman mula sa Nationalist People's Coalition o NPC. Ang Laban ng Demokratikong Pilipino o LDP at Liberal Party na kapwang may hating kampo nakatanggap din ng pondo. 6 na kongresista mula sa LDP, habang 11 mula sa LP. Mariz Umali, GMA News.